Hanggang sa makita ang 18 taon, na unang monitoring ng maternity ward. Dito lang naintindihan ng babae ang kanyang tunay na kapatid, na ang kanyang kapatid ay napalitan ng isang peking tao, at ang peking anak na ito sa mga nakaraang taon, ay nakinabang sa yaman at kasikatan, at sa pagmamahal ng mga magulang. Ang tunay na anak ay nasa tahanan ng kanyang mga ampon, naghirap ng labis. Hindi inaasahan na ang tunay na kapatid, ay bagong nahanap sa parehong araw. Ang peking anak ay nais pa rin, palayasin siya. Mabuti na lang at ang babae ay dumating sa tamang oras, at nahadlangan siya, pati na rin. Sa harap ng mapaninlang na babae, binigyan siya ng isang sampal, isang peking tao na napalitan 18 taon na ang nakalipas. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob, upang mangyabang sa harap ng aking tunay na kapatid? Pagkatapos ay pumunta sa batang babae, upang aliwin siya. Sa bahay na ito, sinabi ng kapatid na babae, na siya ay poprotektahan ng kanyang kapatid sa hinaharap. Pagkatapos ay kinuha ang batang babae, at niyayakap siya palayo mula dito. Pagkatapos ay binigyan ng batang babae, ng bagong pangalan, at dinala siya sa, ito ang kanyang silid. Inihanda para sa kanya ang napakaraming bagong damit. Agad na nag-ingat ang batang babae, at maingat na nagtanong sa kanyang kapatid na babae tungkol dito. Baka ito ay bawiin. Pagkatapos ay ang kanyang kapatid, ay nag-alala at sinabi sa kanyang nakababatang kapatid. Ang nakababatang kapatid ay nagsabi, na si King Ming, dito ang iyong tahanan. Dati ay sa iba, nagnakaw ng iyong buhay. Ngayon ay bumalik ka na, walang sinuman ang makakapagpalis sa iyo. Ituwid ang iyong likod, HMM. Ngayong gabi, magpahinga ka muna ng mabuti. Nanay, kahit na hindi ako, iyong tunay na anak, ikaw pa rin ang aking ina magpakailanman. Kapatid na babae, alam kong galit ka, pero masama ang pakiramdam ni nanay. Huwag mo na siyang pasakitan muli. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Dapat ay hindi ako narito sa pamilya Shen. Tio Lee, ayusin mo ang silid sa kanlurang bahagi ng ikalawang palapag, para kay Shen Mingzu. At, ang pang-araw-araw na pagkain at pamumuhay pagkatapos ni King Ming, ay nasa iyong buong responsibilidad. Kung may problema, ikaw ang tatanungin. Siya ang dalagang anak, Shen Qingnuan. Bakit ganyan ka? Si Mingzu ay ganoon din. Ano yon? Isang hindi kilalang estranghero, nananahan sa pugad ng iba sa loob ng 18 taon. Hindi siya itinaboy ng pamilya Shen. Magandang bagay na iyon. Kailangan pa siyang ituring na isang dalagang mayaman. Ikaw, bakit ang lamig ng puso mo? Si Mingzu ay ako rin ang nagpalaki. Oo nga, ikaw mismo ang nagpalaki ng isang nagnakaw ng buhay ng iyong tunay na anak na babae. Nagsaya ka sa buhay sa loob ng 18 taon. Pero ang pinalaki mo ay anak ng iba. Ang iyong tunay na anak na babae ay nasa labas, nananabutahe, binubugbog, hindi nakakakain ng sapat, walang maayos na damit. Nanay, ang saya mo. Talagang mahal ang presyo. Ate, paano mo nasabing ganyan ang tungkol kay mama? Alam kong ayaw mo sa akin, pero inosente si mama. Inosente. Pagsuporta sa masamang gawain at